pinagpalit minaltrato at ninakawan ng dangal sa loob ng sariling tahanan. Matapos ang 10 taong pagpapakasakit sa ibang bansa, ang tanging gantimpala ni Clara ay isang sampal at pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Pero hindi nila alam, ang anak na kanilang tinapak-tapakan ay may sandigan na hinding-hindi nila mapapantayan. Sino ang huling tatawa kapag ang katarungan ay hindi na humihingi ng tawad, kundi naniningil na ng bayad? Huwag kang mag-alala, Anton. Hindi na mababawi ni Clara ang 80,000 euro na yon. Isipin mo na lang na yun ang bayad niya sa pagtira sa bahay na ito sa loob ng maraming taon. Masyado siyang tanga at martir para magreklamo, kaya itigil mo na ang pag-aalala mo. Napatigil ang aking mundo sa narinig kong tinig ni Doña Remedios mula sa nakabukas na pinto ng sala. Ang bawat salita niya ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa aking pandinig. Hawak ko ang isang mangkok ng mainit na sopas na espesyal kong niluto para sa kanya dahil dumaing siya ng pagod kaninang umaga. Sa kabilang kamay ko naman ay bit-bit ang puting barong ni Marco na maingat kong nilabhan at pinlansya para sa kaniyang pagtitipon mamaya. Dama ko ang init ng sabaw na tumatagos sa mangkok patungo sa aking mga palad, ngunit mas matindi ang lamig na unti-unting lumalalamon sa aking buong pagkatao. Ang 80,000 euro na yon ay hindi lamang basta numero. Iyon ang bawat sentimong pinagpaguran ko sa loob ng 10 taon bilang isang caregiver sa Italia. Iyon ang bawat gabi ng pangungulila, ang bawat patak ng pawis sa gitna ng taglamig, at ang pangarap ko para sa kinabukasan ng aming anak na si Tala. Ipinahiram ko iyon kay Anton dahil ang sabi niya ay gagamitin sa negosyo na mag-aangat sa ating lahat. Ngunit ngayon, sa isang iglap, tila bula itong naglaho sa mapang-aping tawa ng aking biyenan. Dahan-dahan akong humakbang papasok sa sala. Ang aking mga tuhod ay nangangatog at ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Nang makita nila ako, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa mukha ni Doña Remedios. Sa halip, ang kanyang mga mata ay lalong nag-apoy sa galit at panghahamak. Clara, kanina ka pa ba riyan? Mabuti at narinig mo para hindi na kami magsayang ng laway na magpaliwanag sa'yo. Wika niya habang matikas na nakaupo sa kanyang mamahaling silya, ang silyang nabili rin gamit ang perang ipinadala ko noon. Mama, totoo po ba? Ang perang pinaghirapan ko sa ibang bansa, itinuturing niyo lang na bayad sa panunuluyan ko rito. Ang aking tinig ay halos pabulong na lamang dahil sa bigat ng emosyong bumabara sa aking lalamunan. Lumingon ako kay Marco na nakatayo lang sa gilid, ngunit iniwas niya ang kaniyang tingin. Marco, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Sabihin mong ibabalik niyo ang pera para sa operasyon ni Papa. Ngunit bago pa makasagot ang aking asawa, mabilis na tumayo si Doña Remedios. Sa isang iglap na hindi ko inaasahan, naramdaman ko ang isang malakas na sampal na dumapo sa aking kaliwang pisngi. Ang tunog ng kanyang palad sa aking balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nawalan ako ng balanse. Ang hawak kong mangkok ng sopas ay bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Ang mainit na likido ay humahalubilo na ngayon sa aking mga luha. Huwag mo akong matatawag-tawag na Mama. Wala kang karapatang magtaas ng boses sa loob ng bahay na ito. Sigaw niya habang dinuduro ako. Ang pamilya niyo ay sadyang hampas lupa at patay gutom. Utang na loob mo pa na tinanggap ka namin dito kahit na galing ka sa pamilya ng mga kriminal at walang silbi. Ang 80,000 euro na yon, maliit na bagay lang yon kumpara sa kahihiyang dinala mo sa pangalan namin. Napatingin ako sa aking mga kamay na nakasayad sa sahig, malapit sa mga basag na porselana. Ang mga kamay na ito ay naging magaspang at puno ng kalyo dahil sa pag-aalaga sa mga matatandang hindi ko naman kaano-ano sa ibang bansa. Umaasang sa pagbalik ko ay meron akong uuwian na tunay na pamilya. Tiningnan ko si Marco.
Ang lalaking pinangakuan akong poprotektahan sa hirap at ginhawa. Ngunit nanatili siyang estatwa sa dilim. Walang kibo, walang ginagawa, habang ang kanyang ina ay patuloy na dinudurog ang aking dangal. Marco, wala ka bang sasabihin? Tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay tumingin sa akin. Ngunit walang pagmamahal sa kaniyang mga mata. Clara, sadyang masyado kang madrama. Pera lang yon. Makakagawa pa tayo ng paraan. Sumunod ka na lang kay mama para hindi na lumaki ang gulo. Masyado mo kasing pinapairal ang pagiging mahirap mo. Ang bawat salita niya ay tila isang huling pako sa krus na aking pinapasan. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang apoy ng pag-ibig at pagtitiwala na matagal ko nang inaalagaan ay tuluyan ng namatay. Naiwan lamang ay ang malamig na abo ng katotohanan. Heto ako, duguang nakaluhod sa harap ng mga taong binigyan ko ng lahat, habang sila ay nakatayo, nang matayog sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Sa gitna ng hapdi ng aking pisngi at bigat ng aking puso, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Sa dinami-dami ng mga bagyong sinuong ko sa ibang bansa, para lamang mabigyan sila ng magandang buhay. Sa huli, bakit ako pa rin ang naiwang mag-isa sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng aking pagkatao? Isang basahang matapos gamitin sa paglilinis ng kanilang dumi ay basta na lamang itatapon sa basurahan? Pumasok ako sa aming silid na tila isang aninong nawalan ng tirahan. Ang bawat hakbang ko sa sahig na yari sa nara ay naglalabas ng mahinang huni. Ngunit mas malakas ang tibok ng aking puso na tila isang tambol na bumasag sa katahimikan ng gabi. Hinawakan ko ang aking pisngi. Mainit pa rin ito, mahapdi. At tila nakatatak na roon ang 5 daliri ng aking biyenan. Higit pa sa pisikal na sakit, ang bawat himaymay ng aking dangal ay tila unti-unting nalalagas. Naupo ako sa gilid ng kama. Ang kamang binili ko rin gamit ang perang ipinadala ko noong unang taon ko sa Milan. Tumingin ako sa paligid. Ang bawat gamit sa kwartong ito, mula sa malambot na unan hanggang sa mamahaling kurtina, ay bunga ng aking dugo at pawis. Ngunit sa sandaling ito, tila naging banyaga ako sa sarili kong tahanan. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Hindi siya lumapit upang yakapin ako. Hindi niya tiningnan ang namamagang bahagi ng aking mukha. Sa halip, marahas niyang isinara ang pinto at humarap sa akin na may bakas ng pagkairita. Ano ba namang eksena yon sa labas, Clara? Nakakahiya kay mama. Nakakahiya sa mga katulong na nakarinig. Bungad niya. Ang kanyang boses ay puno ng panunumbat sa halip na pag-aalala. Napaangat ang aking tingin sa kanya. Eksena, Marco. Sinampal ako ng ina mo. Tinawag akong patay gutom. At ang perang pinaghirapan ko ng 10 taon, sinabi niyang bayad ko lang sa panunuluyan dito. Iyon ba ang tinatawag mong eksena? Huminga ng malalim si Marco at hinilot ang kanyang sentido. Tila siya pa ang biktima sa sitwasyong ito. Clara, please. Intindihin mo naman si mama. Matanda na siya. Mabilis uminit ang ulo. At tungkol sa pera, bakit ba kailangang maging issue yun? Pamilya tayo rito. Ang pera ko ay pera mo. At ang pera mo ay para sa ating lahat. Huwag mo namang pairalin ang pagiging makasarili mo. Makasarili? Natawa ako ng mapait, isang tawang humalo sa aking mga hikbi. Marco, nagtrabaho ako bilang caregiver. Naglinis ako ng dumi ng ibang tao. Nagtiis ako sa pangungutya ng mga banyaga. Pinalaki ko ang anak natin sa pamamagitan lamang ng video call. Lahat ng yun para sa kinabukasan natin. Para sa operasyon ng papa ko na may sakit. At ngayon, sasabihin mo sa akin na makasarili ako dahil gusto kong bawiin ang pinaghirapan ko? Lumapit siya sa akin, ngunit hindi para amuin ako. Dinuro niya ako ng may kasamang diin sa bawat salita.
You don't understand, Clara. Malaki ang utang na loob natin kay Kuya Anton. Siya ang nag-asikaso ng mga papeles mo noong umalis ka. At ngayon, nagkaroon siya ng kaunting problema sa negosyo. Natalo siya sa ilang investments. Okay, Foy. Natalo siya sa casino. Pero kailangan niya ang perang yun para makabangon. Isipin mo na lang na tulong mo na yun sa pamilya. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Natalo sa casino. Ang 80,000 euro na katumbas ng 10 taon ng aking buhay ay naging usok lamang sa sugalan. Ang pangarap ko para kay Papa, ang edukasyon ni Tala, at ang bawat gabing hindi ko ipinag-uulam ng masarap doon sa Italia para lang makatipid. Lahat ng yun ay itinapon lang ni Anton sa isang laro. Ito ba ang pamilyang sinasabi mo, Marco? Ang pamilyang nagnanakaw sa sariling miyembro para lang itustos sa bisyo? Tanong ko habang nanginginig ang buong katawan. Tama na, Clara. Sigaw niya. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang pamilya ko. Kung hindi dahil sa amin, nasa putikan pa rin kayo ng tatay mo. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Bukas na bukas din, hihingi ka ng tawad kay Mama. Kung hindi, alam mo kung nasaan ang pinto. Tinalikuran niya ako at nahiga sa kabilang bahagi ng kama. Tila wala lang nangyari. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata. Iniwan akong nakalubog sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Nanatili akong nakaupo, nakatitig sa dilim. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nilalamon ng bawat anino sa loob ng kwartong ito. Kinuha ko ang aking cellphone sa ibabaw ng side table. Balak kong tawagan ang aking kaibigan upang humingi ng tulong. Ngunit bago ko pa man ma-unlock ang screen, isang notification ang lumitaw. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Dahan-dahan kong binasa ang mga salitang nakasulat sa screen at tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Mag-ingat ka, Clara. Huwag kang masyadong magtiwala sa asawa mo. Hindi lang pera mo ang kinuha nila sa'yo. Sino ang nagpadala nito? Anong ibig nilang sabihin na hindi lang pera ang kinuha sa akin? Tumingin ako sa natutulog na bulto ni Marco sa aking tabi. Ang lalaking pinagalayan ko ng aking kabataan ay tila naging isang malaking katanungang hitik sa panganib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang isang matinding pangamba. May mas malalim pa palang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilyang ito. At sa bawat segundo ng aking pananatili, tila lalo lamang akong nasasakal. Anong klase kang bata ka? Manang-mana ka talaga sa nanay mong hampas lupa. Tingnan mo ang ginawa mo sa mamahaling bestida ko. Ang matinis na sigaw ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng umaga. Kararating ko lang sa hapagkainan, bit-bit ang bagong luto na sinangag at itlog. Ang bango ng pagkain na ako mismo ang bumili at nagluto ay tila naging amoy ng abo nang makita ko ang aking 6 na taong gulang na anak na si Tala. Nakatayo siya sa gilid ng mesa, nanginginig ang maliliit na balikat habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha. Sa paanan niya, ang isang baso ng orange juice ay natapon at ang ilang patak nito ay humalik sa laylayan ng sutlang bestida ng aking biyenan. Agad akong lumapit at niyakap ang aking anak. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng kaniyang puso. Tila isang ibong pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Mama, pasensya na po. Bata lang si Tala, hindi niya sinasadya. Pakiusap ko habang sinusubukang punasan ang bestida niya gamit ang aking apron. Ngunit marahas niyang tinabig ang aking kamay. Huwag mo akong mahawak-hawakan ng marumi mong kamay, Clara. Ang dumi-dumi niyo na. Ang malas niyo pa sa pamamahay na ito. Mula nang bumalik ka rito, puro kamalasan ang dala mo. At itong anak mo, isang malaking pagkakamali na nananalaytay sa kanya ang dugo ng mga gaya ninyo. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pagtitimpi ay tila biglang napatid. Maari niyo akong saktan, maari niyo akong hamakin,
Ngunit hinding-hindi ko papayagang idamay niyo ang inosenteng bata. Tumayo ako ng tuwid at tiningnan siya sa mga mata. Saktan niyo na po ako sa lahat ng paraan na gusto niyo, pero huwag na huwag niyong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Si Tala ay dugo at laman ni Marco. Kung tinatawag niyo siyang pagkakamali, parang minali niyo na rin ang sarili ninyong anak. Natahimik ang buong silid. Maging si Marco, na nooy abala sa pagkain ng hamon na binili ko, ay napatigil at tumingin sa amin ng may pagkagulat. Ngunit ang gulat na yon ay mabilis na napalitan ng galit nang makita niya ang kanyang ina na tila nabulunan sa kanyang sariling poot. Clara, ano ang karapatan mong sagutin si mama ng ganyan? Bulyaw ni Marco. Tumayo siya at hinila ako palayo kay Tala. Humingi ka ng tawad ngayon din. Wala kang utang na loob. Hindi ako hihingi ng tawad dahil ipinagtatanggol ko lang ang anak ko, Marco. Ikaw, ama ka ba talaga? Nakikita mo nang inaapi ang anak mo pero wala kang ginagawa. Ang aking boses ay gumaralgal, puno ng pait at pagkadismaya. Lumayas kayo sa harap ko. Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang bestida. Simula ngayon hindi kayo kakain dito sa hapag. Doon kayo sa kusina, kasama ng mga pusa. Iyan ang lugar na nararapat sa mga gaya ninyo. Dinala ko si Tala sa madilim at masikip na sulok ng aming kusina. Naupo kami sa sahig, sa tabi ng mga lumang kagamitan. Doon, sa harap ng isang pinggan ng kanin na may kaunting pira-pirasong tuyo. Ang tira-tirang pagkain na iniwan para sa amin ay tahimik kaming kumain. Nakita ko ang pagpatak ng luha ni Tala sa kaniyang pagkain. Bawat hikbi niya ay tila isang karayom na paulit-ulit na tumutusok sa aking puso. Mama, aalis na ba tayo rito? Ayaw na po nila sa atin. Bulong ni Tala sa gitna ng kaniyang pag-iyak. Hindi ako nakasagot agad. Niyakap ko lang siya ng mahigpit habang ang aking paningin ay nakatitig sa pader na puno ng dumi at agyo. Doon ko naalala ang munting kahon sa ilalim ng aking lumang maleta. Isang lumang cellphone na hindi alam ni Marco na itinago ko. Ang tanging koneksyon ko sa nakaraan na pilit kong kinalimutan para sa kanya. Nang makatulog si Tala sa sahig dahil sa pagod at iyak, dahan-dahan kong kinuha ang cellphone na yon. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang contacts. Isang pangalan lang ang naroon. Isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawag dahil sa takot na madamay siya sa gulo ng buhay ko. Ngunit ngayon, wala na akong ibang mapupuntahan. Pinindot ko ang call button. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagsabog. Hello? Isang malalim, baritono, at makapangyarihang tinig ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang tinig na yon ay nagdala ng libu-libong alaala ng proteksyon at katarungan. Pa! Ang tanging nasabi ko bago muling bumuhos ang aking mga luha. Pa! Sunduin niyo na po ako. Hindi ko na po kaya. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Ngunit ang kasunod na sinabi niya ay nagpatayo ng balahibo sa aking buong katawan. Clara anak, 10 taon akong naghintay sa tawag na ito. Sabihin mo sa akin, nasaan ang mga taong nagpaiyak sa'yo? Dahil bago sumikat ang araw bukas, titiyakin kong malalaman nila kung kaninong anak ang kinalaban nila. Matapos ang tawag na yon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng madilim na kusina. Nanatili akong nakaupo sa malamig na semento. Yakap-yakap ang natutulog na si Tala. Ang bawat paghinga niya ay tila isang marahang haplos sa aking sugatang puso. Sa kabilang dako ng dingding, sa malawak na hapagkainan ng pamilya ni Marco, naririnig ko ang tawanan at ang kalantog ng mga kubyertos. Nagdiriwang sila. Ipinagdiriwang nila ang bagong investment ni Anton na alam kong kinuha mula sa aking mga pinaghirapan. Amoy na amoy ko ang bango ng nilulutong steak at ang samyo ng mamahaling alak.
Mga luho na kailanman ay hindi ko naranasan kahit ako ang nagbayad para sa lahat ng yon. Ang bawat halakhak ni Doña Remedios ay tila isang sampal na paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala. Samantala, sa isang hindi kalayuang mansyon na matagal ko nang hindi binibisita, alam kong may isang higanting nagising mula sa kanyang pagkakahimbing. Si Papa. Sa loob ng 10 taon, pinili kong mamuhay ng simple at malayo sa kanyang mundo. Ayaw kong madungisan ng kanyang nakaraan ang pamilyang binuo ko kasama si Marco. Ngunit sa gabing ito, napagtanto ko na ang pagpapakumbaba ko ay itinuring nilang kahinaan at ang pananahimik ni Papa ay inakala nilang kawalan ng pangil. Hindi ko makita, ngunit nadarama ko ang tensyon sa kabilang linya kanina. Alam ko ang bawat kilos ni Papa kapag nagagalit siya. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmumura. Sa halip, ang kanyang mga mata ay magiging kasing talim ng kidlat at ang kanyang boses ay magiging kasing lamig ng yelo. Isang utos lang niya at ang buong paligid ay gagalaw ayon sa kanyang kagustuhan. Lumipas ang ilang oras. Ang tawanan sa sala ay unti-unti nang humuhupa. Pinalitan ng tunog ng telebisyon at ang paminsan-minsang pag-uutos ni Doña Remedios sa mga katulong. Si Marco ay pumasok sa kusina upang kumuha ng tubig. Ni hindi niya ako tiningnan kahit nakaupo ako sa madilim na sulok. Para akong isang basurang hindi na dapat pang pag-ukulan ng pansin. Ang kanyang kawalang bahala ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Clara, bukas ng umaga, siguraduhin mong malinis na ang lahat dito. At huwag kang lalabas ng kwarto hanggat hindi ka humihingi ng tawad kay Mama. Malamig na wika ni Marco bago siya uminom ng tubig at muling lumabas. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatitig sa bintana ng kusina, naghihintay sa aninong alam kong darating. Maya-maya pa, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang malalim na ugong ng mga makina mula sa labas ng aming gati. Hindi ito ang tunog ng karaniwang sasakyan sa aming subdivision. Ito ay tunog ng kapangyarihan. Nakita ko ang mga liwanag ng malalakas na headlight na tumagos sa aming mga kurtina, tila mga mata ng isang manunagit na handang sumakmal. 1, 2, 3. 5 itim na SUV ang huminto nang sabay-sabay sa harap ng bahay. Walang bumubusina, walang sumisigaw. Ang katahimikang bumalot sa labas ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Narinig ko ang marahang pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan. Isang tunog na pamilyar sa akin noong bata pa ako. Ang tunog ng mga tauhan ni Papa na naglalatag ng proteksyon. Napabalikwas ng bangon si Marco mula sa sala. Narinig ko rin ang nagmamadaling yabag ni Doña Remedios na tila nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Sino ba ang mga yan? Marco, tingnan mo nga sa labas. Bakit may mga sasakyang nakaharang sa tapat ng bahay natin? Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng pagtataka at kaunting kaba. Sumilip si Marco sa bintana at nakita ko ang biglang pagpula ng kanyang mukha na sinundan ng labis na pamumutla. Mama, hindi ko alam, pero mukhang may mga armadong lalaki sa labas ng gate natin at may isang matandang lalaking pababa mula sa gitnang sasakyan. Naramdaman ko ang pagtayo ng aking balahibo. Dahan-dahan kong binuhat si Tala at tumayo mula sa madilim na sulok ng kusina. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang tanging taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang pinto ng aming bahay ay biglang nakatanggap ng 3 magkakasunod at malalakas na katok. Hindi isang pakiusap, kundi isang utos na magbukas. Sa bawat tunog ng katok na yon, tila gumuho ang kumpiyansa sa mukha ni Marco at Doña Remedios. Sino ang matandang lalaking ito na may ganitong klaseng presensya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang kaniyang kaisa-isang anak
ay pinapakain ng tira-tira sa sahig ng sarili nitong kusina. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang pinto, ang kaniyang mga kamay ay tila may sariling buhay sa tindi ng panginginig. Sa pag-awang ng pintuan, ang liwanag mula sa labas ay tila pumasok na parang isang baha, sapat upang masilaw ang sinumang nasa loob ng sala. Doon, sa gitna ng liwanag, tumambad ang isang lalaking may tindig na tila isang hari, si Papa. Suot ang isang plansadong barong Tagalog na gawa sa pinakamahal na pinya. Ang kaniyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng bahay. Kasunod niya ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na barong. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, tila mga rebultong gawa sa bato na ang tanging layunin ay magbigay ng proteksyon. Ang bango ng kanyang mamahaling tabako at pabango ay agad na pumatay sa amoy ng steak na kanina lang ay ipinagmamalaki ni Doña Remedios. Sino po kayo? Anong kailangan niyo sa amin sa ganitong oras? Ang boses ni Doña Remedios ay nag-aalangan. Pilit na pinapanatili ang kaniyang mapagmataas na tono, pero nabibigo dahil sa panginginig ng kaniyang labi. Hindi sumagot si Papa. Hindi siya tumingin kay Doña Remedios o kay Marco na tila isang basang sisiw na nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga mata, na may lalim ng karagatan, batalim ng kidlat, ay naglakbay sa bawat sulok ng sala hanggang sa huminto ang mga ito sa akin. Doon ako lumabas mula sa madilim na pasilyo ng kusina, bitbit si Tala na mahigpit na nakayakap sa aking leeg. Nang magtagpo ang aming mga paningin, nakita ko ang panandaliang paglambot ng kanyang mukha. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang madilim na anyo nang mapansin niya ang namamagang bahagi ng aking pisngi. Hindi kailangan ng salita. Ang bawat guhit sa kanyang noo ay nagsasalaysay ng isang puot na matagal nang nanahimik. Clara, ang tanging binigkas niya, isang mahinahon ngunit makapangyarihang tinig na tila nagpatahimik sa lahat ng ingay sa paligid. Sino po ba kayo? Bakit kayo basta-basta pumapasok sa pamamahay ng iba? Lakas loob na tanong ni Marco, bagaman kitang-kita ang panginginig ng kanyang tuhod. Magtatawag ako ng pulis kung hindi kayo lalabas. Dahan-dahang lumingon si Papa kay Marco. Ang simpleng pagkilos na yon ay tila nagpabagsak sa lahat ng tapang na pinipilit ipakita ng aking asawa. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Papa at tumayo sa harap ni Marco, dahilan upang mapaatras ang huli hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang pulis na tatawagan mo ay baka ang mismong maghahatid sa iyo sa kulungan, iho. Malamig na wika ni Papa. Huwag mong itanong kung sino ako. Sa halip, itanong mo sa iyong sarili kung ano ang ginawa mo sa aking kaisa-isang anak upang magpakita ako sa pintuan ninyo sa ganitong oras. Napasinghap si Doña Remedios. Anak? Ang hampas lupang, ang babaeng ito ay anak nyo? Hindi siya pinansin ni Papa. Sa halip naglakad siya patungo sa mesa kung saan naroon pa ang mga tira-tirang pagkain at ang basag na mangkok na hindi ko pa nalilinis. Tiningnan niya ang tuyo at ang kanin na tila nilalangaw na sa gilid. Kinuha niya ang isang pirasong tuyo at tinitigan ito ng matagal bago muling tumingin sa mag-inang Marco at Remedios. Pinakain niyo ang anak ko ng tirang pagkain habang kayo ay nagpapakasasa sa perang pinaghirapan niya? Tanong ni Papa. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng isang paparating na bagyo. 10 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa upang bigyan kayo ng marangyang buhay at ito ang igaganti niyo sa kanya. Isang sampal at isang pinggan ng basura. Naupo si Papa sa dulo ng mesa. Sa mismong upuan na madalas gamitin ni Doña Remedios bilang reyna ng tahanan. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na naglatag ng isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Hindi ako narito para sa karahasan, wika ni Papa habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Narito ako para sa katarungan. Sa loob ng folder na ito ay ang lahat ng ebidensya ng ilegal na sugal ni Anton gamit ang perang ninakaw niyo kay Clara. At kasama na rin dito ang mga dokumento ng bahay na ito
na nakapangalan pala sa anak ko dahil siya ang nagbayad ng bawat sentimo ng utang niyo sa bangko. Nanlaki ang mga mata ni Marco at Doña Remedios. Tila nawalan sila ng hangin sa baga. Ang kumpiyansang ipinamalas nila kanina ay naglaho na parang usok. Ngayon, patuloy ni Papa habang itinutulak ang folder sa gitna ng mesa. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Ibalik ang bawat sentimong kinuha nyo o panoorin nyo kung paano ko kukunin ang lahat sa inyo. Kasama na ang inyong kalayaan. Naramdaman ko ang muling pagpatak ng aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng isang anak na sa wakas ay naramdaman na hindi siya mag-isa. Tila naging yelo ang buong sala sa tindi ng tensyong bumabalot sa bawat isa. Ang folder na inilapag ni Papa ay nagsilbing isang hatol na hindi nila matatatakasan. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Doña Remedios habang dahan-dahan niyang inaabot ang mga papeles, tila natatakot na mapaso sa katotohanang nakasulat doon. Hindi ito maaari, isang pagkakamali ito. Ang sigaw ni Doña Remedios, ang kaniyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ang bahay na ito ay sa pamilya namin. Ipinamana ito ng asawa ko. Isang matangkad na lalaking may dalang briefcase ang humakbang mula sa likuran ni Papa. Siya si Attorney Santos, ang pinakatiwalaang abogado ng aming pamilya. Inayos niya ang kaniyang salamin at tumingin ng diretso kay Doña Remedios na may malamig na profesionalismo. Madam, ayon sa record ng Registry of Deeds, ang bahay na ito ay naisangla sa bangko noong nakaraang 3 taon dahil sa mga utang ni Ginoong Anton. Si Ginang Clara ang nagbayad ng buong halaga ng utang gamit ang kaniyang mga remittances mula sa Italia. Sa ilalim ng kasunduang mapapangalan sa kanya ang titulo bilang kabayaran. Mayroon kaming hawak na mga pirmadong dokumento at bank transfers na nagpapatunay nito. Napalingon si Marcos sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at pagtataksil. Mama, isinangla niyo ang bahay ng hindi ko alam. At si Clara ang nagligtas sa atin? Hindi makasagot si Doña Remedios. Napasandal siya sa kanyang silya. Ang kaniyang mapagmataas na anyo ay unti-unting gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. At hindi lang iyan, patuloy ni Attorney Santos habang inilalabas ang isa pang set ng mga litrato at records. G. Marco, ang 80,000 euro na ipinahiram ni Ginang Clara para sa negosyo ay hindi kailanman pumasok sa anumang lehitimong kumpanya. Narito ang mga logbook mula sa isang ilegal na kasino sa labas ng Maynila. Ang bawat sentimo ay ipinatalo ng kapatid mong si Anton sa loob lamang ng 3 gabi. Hayop ka, Anton! Ang tanging naibulalas ni Marco habang napasapo sa kaniyang mukha. Doon ko nakita ang tunay na anyo ng lalaking pinakasalan ko. Isang lalaking walang alam, walang naitulong, at naging bulag sa mga kasalanan ng kaniyang pamilya habang ako ay nagpapakamatay sa trabaho sa ibang bansa. Humakbang ako palapit sa mesa. Ramdam ko ang bigat ng tingin ni Papa sa akin. Tila binibigyan ako ng lakas na tapusin ang laban na ito. Ibinaba ko si Tala at ibinigay sa isa sa mga tauhan ni Papa upang dalhin muna sa sasakyan. Ayaw kong masaksihan ng aking anak ang huling hininga ng aming pagsasama. Kinuha ko ang isang panulat mula sa folder. Ang aking kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay naging matatag na tila bakal. Marco, 10 taon akong nagtiis. 10 taon akong naging martir dahil naniwala ako sa pangako mong mahal mo ako. Ang boses ko ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim ng isang sumpa. Pero ngayong gabi, napagtanto ko na ang pagmamahal mo ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit niyo ako. Ginawa niyo akong alipin sa sarili kong bahay. Mabilis kong nilagdaan ang mga papeles ng legal separation at ang formal na demanda para sa estafa laban kay Anton. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang huling huni ng isang naghihingalong relasyon.
Hindi! Huwag mong gagawin yan, Clara! Sigaw ni Doña Remedios. Bigla siyang tumayo at sinubukang agawin ang mga papel upang punitin ang mga ito. Hindi mo kami mapapalayas. Kami ang pamilya ni Marco. Wala kang utang na loob. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga papeles, hinarang siya ni Attorney Santos. Madam, ang pagsira sa mga legal na dokumento sa harap ng mga saksi ay isang mabigat na krimen. Maaari kayong arestuhin ng mga awtoridad, ngayon din sa ilalim ng obstruction of justice. Napahinto si Doña Remedios. Ang kaniyang kamay ay nanatiling nakataas sa ere. Nanginginig sa matinding puot at kawalan ng magagawa. Tumingin ako kay Marco, umaasang makakita ng kahit kaunting pagsisisi, ngunit tanging takot para sa kaniyang sariling kinabukasan ang nakita ko sa kaniyang mga mata. Umalis na tayo, Papa. Wika ko habang tinalikuran ang mga taong minsang naging mundo ko. Wala na akong kailangang patunayan sa kanila. Sa aking paghakbang palabas ng pintong iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng kung anong nakasakal sa aking dibdib sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, narinig ko ang mahinang bulong ni Attorney Santos sa telepono na nagpabilis muli ng aking tibok ng puso. Ready the warrants? We have the location of Anton. Don't let him escape. Sino ang nagbigay sa kanila ng lokasyon ni Anton? At ano ang tunay na balak ni Papa sa pamilyang ito na higit pa sa pagbawi ng pera? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang paglayo mula sa isang bangungot na matagal na naging realidad ng aking buhay. Sa loob ng tahimik at malamig na SUV, nakayakap sa akin si Tala. Ang kaniyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking barong na tila natatakot na sa isang iglap ay maglaho ang lahat ng ito. Ang amoy ng mamahaling leather at ang mahinang daloy ng aircon ay malayo sa amoy ng amag at ginisang tuyo na nakasanayan ko sa kusina ni na Doña Remedios. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na naglalaho sa aming likuran, gayon din ang mga alaala ng aking 10 taong pagtitiis. Katabi ko si Papa, na nananatiling tahimik, ngunit ramdam ko ang bigat ng kaniyang proteksyon. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kaniyang kamay na marahang nakapatong sa aking balikat ay nagsasabing ligtas na ako. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na gawa sa bakal at tanso. Nang bumukas ito, tumambad ang isang malawak na hardin na napaliligiran ng mga puting ilaw. Ito ang mansyon ni Papa, ang tahanang tinalikuran ko noon para sa isang lalaking inakala kong magbibigay sa akin ng sarili kong mundo. Welcome home, Clara. Welcome home, Apo. Mahinang wika ni Papa habang bumababa kami ng sasakyan. Pagpasok namin sa loob, ang bawat hakbang ko sa makinis na marble floor ay tila isang pagbawi sa aking nawalang dangal. Agad kaming sinalubong ng mga katulong na may dalang mga malinis na tuwalya at mainit na tsa. Inakay ako ni Papa patungo sa isang malawak na silid. Ang kama ay malambot, ang mga kurtina ay yari sa sutla, at ang banyo ay may bathtub na puno ng mainit na tubig na may samyo ng lavender at sampagwita. Doon, sa gitna ng usok ng mainit na tubig, dahan-dahan kong hinubad ang aking mga lumang damit. Kasabay ng bawat patak ng tubig sa aking katawan, tila hinuhugasan din ang lahat ng dumi, pagod, at kahihiyang naranasan ko. Tumingin ako sa malaking salamin. Nakita ko ang namamagang pisngi, ang mga kalyo sa aking kamay, at ang mga matang puno ng hapis. Ngunit sa likod ng mga sugat na yon, may isang bagong ningning akong nakita. Ang apoy ng isang babaeng hindi na muling papayag na tapakan ng sinuman. Matapos naming makapagpahinga ni Tala, ipinatawag ako ni Papa sa kaniyang opisina. Nakaupo siya sa kaniyang malaking silya, tinitingnan ang ilang mga dokumento. Clara, hindi sapat na nabawi natin ang bahay at ang pera. Simula ni Papa nang hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Ang tunay na pagbawi ay ang makita nilang nagtatagumpay ka nang wala sila. Bukas, magsisimula ka nang pumasok sa kumpanya.
I want you to head the International Logistics Division. Ikaw ang nakakaalam ng takbo sa Europa. Gamitin mo ang lahat ng natutunan mo roon upang palaguin ang ating negosyo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung kaya ko. 10 taon akong naging caregiver, hindi manager. Ang pag-aalaga sa ibang tao ay nangangailangan ng pasensya at talino, Clara. Iyan ang mga katangiang kailangan sa negosyo. Sagot ni Papa habang sa wakas ay tumingin sa akin. At huwag kang mag-alala tungkol kay Marco. Simula ngayong gabi, malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Eksaktong pagtapos ng sinabi ni Papa, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Kahit na binura ko na ang kanyang numero, kabisado ko pa rin ang bawat digit nito. Si Marco, hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang ang telepono na umilaw at mag-vibrate ng paulit-ulit sa gitna ng katahimikan ng silid. Ngunit nang tumigil ang pagtawag, isang text message ang pumasok na nagpahinto sa aking paghinga. Clara, parang awa mo na dumating ang mga pulis dito sa bahay. Kinuha nila si Anton at pati ako ay isinasama sa investigasyon. Wala kaming pambayad sa abogado. Clara, asawa mo pa rin ako. Huwag mo kaming pababayaan. Naramdaman ko ang isang mapait na ngiti na gumuhit sa aking mga labi. Ang lalaking hindi ako ipinagtanggol noong sinasampal ako ng kaniyang ina. Ang lalaking nanood lang habang pinapakain ako ng tira-tirang pagkain ay tinatawag akong asawa. Ngayon dahil wala na siyang matakbuhan, ibinaba ko ang cellphone ng nakatihaya ang screen. Tumingin ako kay Papa at tumango. Handa na po ako pa. Kailan po ako magsisimula? Sa gitna ng aking bagong silid, habang yakap ko ang mahimbing na natutulog na si Tala, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng kapayapaang yon, may isang tanong na gumugulo sa aking isipan. Kung ang pagbawi sa pera at bahay ay simula pa lamang, ano pa ang kayang gawin ni Papa upang tuluyang durugin ang mga taong sumira sa akin? At hanggang saan ako handang sumama sa landas na ito ng paniningil? 6 na buwan ang lumipas na tila isang mabilis na agos ng tubig. Tinatangay ang lahat ng bakas ng putik at dumi ng aking nakaraan. Sa loob ng maikling panahon na yon, ang aking mga kamay na dati ay amoy sabon at Zonrox dahil sa paglilinis ng bahay ni na Doña Remedios, ay natuto ng humawak ng mamahaling panulat at pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi na caregiver ang turing sa akin ng mundo. Ako na ngayon ang tumatayong vice-presidente ng Logistics Division ng kumpanya ni Papa. Isang gabi, ginanap ang pinakamalaking gala ng mga negosyante sa Makati. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Suot ko ang isang kulay pulang gown na gawa sa seda. Yakap ang aking katawan na tila isang baluti ng kapangyarihan. Ang aking buhok ay maayos na nakaangat. Inilalantad ang aking leeg na pinalalamutian ng mga diamante. Habang naglalakad ako sa gitna ng bulwagan, bitbit ang isang baso ng champagne. Ramdam ko ang mga mata ng mga tao na nakatitig sa akin, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga. Ngunit sa gitna ng musika at tawanan, isang pamilyar na bulto ang nahuli ng aking paningin sa kabilang dako ng silid. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng mga waiter, puting polo na medyo may mantsa sa manggas at isang itim na vest na tila lumana. Ang kanyang balikat ay bagsak, ang kanyang mukha ay maputla at tila tumanda ng 10 taon. Si Marco. Napatigil ako sa aking paghakbang. Ang huling balita ko ay tuluyan nang na-foreclose ang kanilang bahay at si Marco ay natanggal sa trabaho dahil sa mga kasong kinasangkutan ni Anton. Ngunit hindi ko inakalang dito ko siya muling makikita. Sa kumpanyang kabilang sa mga kliyente ni Papa, nagsisilbi sa mga taong dati ay kahanay niya sa pangarap. Dahan-dahan siyang lumapit sa aming grupo, bit-bit ang isang tray ng mga inumin. Nakayuko siya, iniingatan na huwag tumapon ang mga baso. Nang tapatan niya ako,
Hindi niya agad iniangat ang kanyang tingin. "Drinks, ma'am?" Mahina at paos niyang wika. "Salamat!" Sagot ko sa isang malamig at formal na tinig. Sa tunog ng aking boses, tila na kuryente si Marco. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at ang aming mga mata ay nagtagpo. Nakita ko ang biglang paglaki ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga labi, at ang unti-unting pagpatak ng pawis sa kanyang noo. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang gumaralgal. "Clara?" Halos pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit at pangungulila. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, na tila tinitingnan ko ang isang estrangherong hindi ko kailanman nakilala. "Excuse me, do I know you?" Ang kanyang mukha ay lalong namutla. "Clara." "Ito ako. Si Marco, ang asawa mo. Parang awa mo na, kausapin mo ako. Ang hirap ng buhay namin ngayon. Si Mama, may sakit at walang pambili ng gamot. Ang bahay namin wala na." Isang marahang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang nangiting walang init. "I'm sorry, Mr. Waiter. Baka nagkakamali ka ng kinakausap. Ang asawa ko ay matagal nang patay sa aking alaala. At tungkol sa mga problema nyo, hindi ba't sabi mo noon, pera lang yon?" Sa tindi ng kanyang emosyon at panginginig, nawalan ng balanse ang tray na kanyang hawak. Ang tunog ng mga basong kristal na bumagsak at nabasag sa makinis na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila isang hiyaw ng kaniyang nagluluhang dangal. Ang lahat ng tao ay lumingon. Ang mga security ay agad na lumapit upang paalisin ang palpak na waiter. "I'm so sorry, Ma'am Clara." Ang hinging tawad ng hotel manager na mabilis na lumapit sa akin. "Pasensya na po sa abalang dulot ng baguhang ito. Sisiguraduhin naming matatanggal siya sa trabaho ngayong gabi." Tiningnan ko si Marco habang pilit siyang kinakaladkad ng mga security palabas ng bulwagan. Nakita ko ang kanyang huling pagsulyap sa akin. Isang sulyap na puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip na maawa, tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan ang nanahan sa aking dibdib. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang bulong ni Papa sa aking tabi. "Hindi pa yan ang katapusan, Clara. Ang mga taong katulad nila ay hindi natututo hanggat hindi nila nararanasan ang mismong apoy na ginamit nila sa iyo." Habang pinapanood ko ang mga tauhan na naglilinis ng mga basag na kristal sa sahig, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Bakit tila may isang anino pa rin akong nakikita sa likod ng mga mata ni Marco kanina? Isang aninong nagsasabing hindi lang ang pagkakalubog sa hirap ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Mayroon pa kayang lihim na itinatago ang pamilyang ito na hindi pa natin natutuklasan? "Tulong! Clara, parang awa mo na. Kahit pambili lang ng gamot. Huwag mo naman akong hayaang mamatay sa lansangan." Ang boses na yon na dati ay tila kulog na naghahari sa aming tahanan ay naging isang mahina at nanginginig na pagsusumamo. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na lavender tea. Ang samyo ng mahahaling bulaklak sa paligid at ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagbibigay sa akin ng katahimikan. Ngunit ang bulto ng babaeng nakaluhod sa labas ng aming gate ay tila isang mantsa sa aking perpektong umaga. Dahan-dahan akong bumaba. Ang tunog ng aking sapatos sa marble floor ay tila isang martilyo na nagbibilang ng bawat segundo ng kaniyang pagdurusa. Nang makarating ako sa gate, halos hindi ko makilala si Doña Remedios. Ang kaniyang buhok na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo na ngayon at puno ng puti. Ang kaniyang balat ay tuyot at ang kaniyang mga mata ay lubog, na tila hindi nakatulog ng maraming buwan. Wala na ang kanyang mga hiyas, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. "Clara." Akmang hahawak siya sa aking paa, ngunit mabilis akong humakbang pabalik. "Kahit 5,000 lang, Clara. Hindi na ako makahinga ng maayos. Si Marco, wala siyang mahanap na trabaho matapos ang nangyari sa hotel.
Nagugutom na kami. Tiningnan ko siya nang walang emosyon. Naalala ko ang gabi noong sinampal niya ako dahil lamang sa isang basong juice. Naalala ko noong tinawag niya akong patay gutom habang ninanakawan nila ako ng ₱1,000,000. Naalala niyo po ba noong sinabi niyo sa akin na ang €80,000 ay bayad ko lang sa panunuluyan sa bahay niyo? Ang boses ko ay kalmado, tila nagbabasa lang ng isang ulat. Ngayon, gusto niyo ng 5,000? Para saan? Para sa gamot o para sa pride niyo? Patawarin mo ako, Clara. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa udyok ni Anton. Pagmamakaawa niya habang umiiyak, ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. Hindi ko kinuha ang aking pitaka. Sa halip, tinawag ko ang aking secretary. Tawagan mo ang ating foundation. Dalhin niyo ang babaeng ito sa pinakamalapit na public hospital. Ipa-admit niyo siya sa charity ward. Bayaran ang lahat ng gamot na kailangan niya. Pero huwag na huwag niyo siyang bibigyan ng kahit 1 sentimo na cash. At siguraduhin niyo na ang pagkain niya roon ay ang parehong pagkain na ibinibigay sa lahat. Walang special treatment. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Hindi ako mamamatay tao gaya ng iniisip niyo. Tutulungan kita dahil tao ako, pero hinding-hindi ko kakalimutan na tinuring niyo akong hayop noon. Iyan ang katarungan para sa akin. Bago ako makabalik sa loob, lumapit ang aking head of security na si Mang Carding. May dala siyang isang gusot na sobre. Ma'am Clara, may nag-abot po nito sa gate. Galing daw po sa kulungan mula kay Anton. Binuksan ko ang sobre ng may halong kaba. Isang maikling sulat ang naroon. Ang sulat kamay ay magaspang at puno ng puot. Akala mo ba tapos na ang lahat? Dahil nakuha mo ang pera at ang bahay? Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, Clara. May mga dokumentong itinago si Marco sa ilalim ng sahig ng lumang silid ni Tala. Mga dokumentong magpapatunay na ang tatay mo ay hindi ang santo na akala mo. Handa ka na bang malaman kung saan galing ang yaman ni Don Teodoro? Magkita tayo sa impyerno. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Tumingin ako sa malayo kung saan ang anino ng mansyon ni Papa ay tila naging isang dambuhalang nagmamasid. Kung ang bawat tagumpay ko ay nakatayo sa isang pundasyon ng mga lihim ni Papa, handa ko bang gibain ang lahat para sa katotohanan? O mas pipiliin ko bang manatiling bulag sa gitna ng aking marangyang paghihiganti? Clara, sandali lang. Mag-usap tayo please, para na lang kay Tala. Ang tinig ni Marco ay parang isang gasgas na plaka na pilit humihila sa aking mga hakbang. Papalabas na ako ng opisina, patungo sa aking sasakyan nang bigla siyang sumulpot mula sa likod ng isang poste sa parking lot. Amoy sigarilyo siya, ang kanyang polo ay gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula. Malayo ito sa hitsura ng lalaking dati ay pinagsilbihan ko ng parang hari. Huminto ako, ngunit hindi ko siya nilapitan. Nanatili ang distansya sa pagitan namin. Isang distansya na hindi na kailanman mabubura ng anumang salita. Lumingon ako sa kabilang panig, kung saan sa loob ng aking sasakyan ay nakaupo ang aking driver at si Tala. Kasasundo ko lang sa kanya mula sa kanyang piano lesson. Nakita ko ang aking anak na masayang nagbabasa ng libro. Ang kaniyang mukha ay maliwanag at walang bakas ng takot na dati ay laging nakaukit sa kanyang mga mata. Anong kailangan mo, Marco? Ang tanong ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aming mga paa. Clara, alam kong nagkamali ako, pero ama pa rin ako ni Tala. Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Kailangan niya ng tatay at kailangan kita. Hindi ko na kaya ang buhay na ganito. Simula nang umalis ka, gumuho ang lahat. Natawa ako ng bahagya. Isang tawang walang halong tuwa, kundi puno ng pait. Kailangan mo ng tatay para kay Tala? O kailangan mo ng tagasalo ng mga utang niyo? Noong nandoon kami, Marco, nasaan ang pagiging ama mo?
Noong pinapakain kami ng tira-tira sa kusina, nasaan ang malasakit mo? Noong sinasampal ako ng ina mo, nasaan ang proteksyon mo? Clara, natakot lang ako kay mama. Alam mo naman kung gaano siya kahigpit. Pilit niyang pagdadahilan habang sinusubukang lumapit sa akin. Ang takot ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para hayaang durugin ang taong mahal mo. Sagot ko habang itinataas ang aking kamay upang pigilan ang kaniyang paglapit. Tingnan mo si Tala, Marco. Tingnan mo ang anak mo. Masaya siya ngayon. Hindi na siya nanginginig sa tuwing makakarinig ng sigaw. Hindi na siya nagugutom. Natutunan na niyang tumingala dahil wala na ang mga taong pilit nagpapayuko sa kanya. Ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat may kasamang paghamak. Kinuha ko ang aking bag at inilabas ang isang maliit, luma at medyo sunog na larawan. Ito ang aming huling litrato bilang pamilya bago ako umalis patungong Italia. Sa larawang yon, nakangiti pa ako, punong-puno ng pag-asa habang siya ay nakayakap sa akin. Isang imahe ng isang kasinungalingang pinaniniwalaan ko sa loob ng 10 taon. Kinuha ko ang aking lighter. Sa harap ng kanyang nanlilisik na mga mata, sinindihan ko ang dulo ng larawan. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang. Tinutupok ang aming mga mukha, ang aming mga ngiti, at ang bawat bakas ng nakaraang itinalaga ko sa kanya. Wala ka nang babalikan, Marco. Ang Clara na martir ay kasabay na naabutan ng dilim sa kusina ninyo noon. Ang Clara na kaharap mo ngayon ay hindi na kailanman muling papayag na maging alipin ng iyong kahinaan. Ang wika ko habang dahan-dahang binibitawan ang nasusunog na papel. Ang mga abo ay tinangay ng hangin. Lumilipad patungo sa madilim na kawalan ng gabi. Nakakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Marco. Napaluhod siya sa semento. Tila isang rebultong nawalan ng pundasyon. Wala siyang masabi, wala siyang magawa, kundi panoorin ang huling hibla ng kanyang kontrol sa akin na maging alikabok. Pumasok ako sa sasakyan at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang formal na pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay. Habang umaandar ang sasakyan palayo, hindi ko na siya nilingon. Naramdaman ko ang marahang haplos ni Tala sa aking kamay. Mama, okay ka lang po? Tanong niya nang may pag-aalala. Ngumiti ako at hinalikan ang kaniyang noo. Oo, anak. Ngayon, malaya na tayo. Ngunit habang tinitingnan ko ang malawak na kalsada, muling sumagi sa aking isipan ang sulat ni Anton. Ang mga dokumentong itinago ni Marco. Ang lihim ni Papa. Kung tuluyan ko nang winakasan ang ugnayan ko kay Marco, handa na ba akong harapin ang katotohanang baka ang kalayaang tinatamasa ko ngayon ay may mas madilim pang pinagmulan? Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng luhang napalitan ng matatamis na ngangiti. Nakatayo ako sa gitna ng entablado ng Grand Ballroom, ang mga ilaw ay nakatuon sa akin. Tila mga bituing nagbibigay ng basbas sa aking bagong simula. Sa harap ko ay ang daan-daang kababaihan, mga dating OFW na gaya ko, mga inang iniwan ang kanilang mga anak para sa pangarap, at mga asawang binaliwala ang sariling dangal para sa pamilya. Ito ang gabing inilaan ko para sa kanila, ang formal na pagbubukas ng The Clara Foundation. Habang hawak ko ang mikropono, naramdaman ko ang bigat ng aking gown, ngunit mas mabigat ang damdaming nananalaytay sa aking dibdib. Naalala ko ang bawat gabi sa Italia kung saan ang tanging kausap ko ay ang malamig na hangin at ang anino ng aking pangungulila. Naalala ko ang bawat barya na tinitipid ko noon, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taong sa huli ay tumraydor sa akin. Ang bawat sugat na dala ninyo ay hindi dapat ikahiya. Ang simula ko, ang aking tinig ay matatag at puno ng emosyon. Dahil ang mga sugat na yon ang patunay na kayo ay lumaban, na kayo ay nagmahal ng higit pa sa inyong sarili. Pero ngayong gabi, ituturo ko sa inyo na ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig na ibinibigay ninyo sa inyong sariling pagkatao. Nagpalakpakan ng lahat.
Ang tunog ng kanilang mga palad ay tila isang musika ng pagkakaisa. Nakita ko si Tala sa harapang hanay. Suot ang kanyang kulay rosas na bestida, malawak ang kanyang ngiti habang winawagayway ang kanyang maliit na kamay. Sa tabi niya ay si Papa na nakasuot ng kanyang pinakamagarang barong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pagmamalaki. Wala nang masasarap pa sa pakiramdam na makita ang iyong anak na masaya at ang iyong magulang na panatag ang loob. Matapos ang programa, maraming lumapit sa akin upang makipagkamali at magpasalamat. Ang bawat kwento nila ay tila salamin ng aking nakaraan. Ang mga sakripisyo, ang mga pait, at ang pag-asang hindi kailanman namatay. Sa gitna ng kasiyahan, isang babaeng may dalang isang maliit at gusot na sobre ang lumapit sa akin. Ma'am Clara, may nag-abot po nito sa akin sa labas. Sabi po ay ibigay ko sa inyo ng personal. Bulong niya bago mabilis na nawala sa karamihan. Naramdaman ko ang muling pagkabog ng aking puso. Pumunta ako sa isang tahimik na sulok ng bulwagan at binuksan ang sobre. Hindi ito sulat mula kay Anton. Ito ay isang luma at naninilaw na dokumento. Isang kasunduan na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. Sa ibaba nito ay ang pirasong lagda ng aking ama, si Don Teodoro at ang ama ni Marco. Ang aking paningin ay lumabo habang binabasa ko ang mga nilalaman nito. Ang yaman ni Papa na ipinagmamalaki ko ngayon ay hindi pala galing sa sarili niyang pagsisikap lamang. Ito ay bahagi ng isang malaking utang na loob na kinuha niya mula sa pamilya ni Marco noong sila ay mayaman pa. Isang utang na hindi kailanman nabayaran. Kaya ba ako pinakasalan ni Marco? Kaya ba hinayaan ni Papa na tratuhin ako ng ganoon sa simula dahil ito ang kaniyang paraan ng pagbabayad sala sa nakaraan? Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang tawa ni Tala mula sa malayo. Tumingin ako sa kanya at muli kong tiningnan ang dokumentong hawak ko. Ang katarungang ipinaglalaban ko, ang tagumpay na tinatamasa ko ngayon, lahat ba ito ay nakatayo sa isang pundasyon ng mga nakatagong kasalanan? Naramdaman ko ang paglapit ni Papa sa aking likuran. Hindi niya kailangang tingnan ang hawak ko upang malaman ang nilalaman nito. Clara, anak. Mahina niyang wika. Ang kaniyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi lahat ng liwanag ay nanggaling sa malinis na apoy. Pero ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo sa liwanag na yan ngayon. Isang katanungan ang naiwan sa aking isipan, tila isang tinik na ayaw maalis. Ang tagumpay ko ba ay tunay na sa akin? O isa lamang itong siklo ng paniningil na walang katapusan? At handa ko bang isakripisyo ang aking bagong nahanap na kapayapaan para sa isang katotohanang baka tuluyang sumira sa imahe ng tanging taong nagligtas sa akin? Ang katotohanan ay parang gamot, mapait lunukin, pero ito lang ang makakapagpagaling sa sugat na matagal nang nagnanaknak sa ating pagkatao. Nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon ni Papa habang ang dokumentong naglalaman ng lihim ng aming pamilya ay tila nagbabaga sa aking mga kamay. Sa baba, tanaw ko ang malawak na hardin kung saan masayang naglalaro si Tala kasama ang kaniyang yaya. Ang bawat tawa niya ay tila isang kumpas ng kaligayahan, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagyong pilit na kumakawala. Lumingon ako kay Papa na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba, tila isang dambuhalang bumabalot sa aking kasalukuyan. Patotoo ba ito? Ang tanong ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa pagitan ng galit at pangungulila. Ang yaman natin, ang kumpanyang ipinagmamalaki ko, nagsimula ba ito sa isang utang na hindi niyo binayaran sa pamilya ni Marco 30 taon na ang nakalilipas? Humakbang si Papa palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa malayo. Clara, noong panahong yon, wala akong kahit ano. Ang ama ni Marco ay nagbigay sa akin ng puhunan. Pero nang dumating ang krisis, pinili kong iligtas ang sarili ko
kaysa bayaran ang utang na yon. Ang perang iyon ang naging binhi ng lahat ng meron tayo ngayon. Kaya niyo ba ako pinayagang ipakasal kay Marco? Ang dugtong ko, habang ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy. Ginamit niyo ba ako bilang kabayaran sa kasalanan niyo? Hinayaan niyo ba akong magdusa sa kamay nila dahil sa tingin niyo ay iyon ang nararapat na parusa sa atin? Hindi, Clara. Mabilis na sagot ni Papa habang hinahawakan ang aking mga balikat. Pinayagan kita dahil nakita kong mahal mo siya. Pero nang makita ko ang ginawa nila sa'yo, doon ko napagtanto na walang halaga ng pera ang makakabayad sa dangal ng aking anak. Ang pagliligtas ko sa'yo noon, iyon ang paraan ko ng pagpili sa'yo kaysa sa anumang utang sa nakaraan. Naintindihan ko na ang lahat. Ang bawat sampal ni Doña Remedios, ang bawat pang-aalipusta ni Marco, lahat ng yun ay nagmula sa isang malalim na puot na itinanim ng aming mga magulang bago pa man kami isilang. Kami ay naging mga biktima ng isang siklo ng paniningil na walang katapusan. Kinaumagahan, nagpasya akong tapusin ang lahat. Nagtungo ako sa public hospital kung nasaan si Doña Remedios. Nakita ko si Marco na nakaupo sa sahig ng hallway, mukhang hindi nakatulog, at halos wala ng lakas. Nang makita niya ako, tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila inaasahan niyang muli ko siyang papahiya. Hindi ako nagsalita. Inabot ko sa kanya ang isang sobre. "Ano ito, Clara?" Tanong niya habang nanginginig ang mga kamay. "Iyan ang kabuuan ng halagang hiniram ni Papa sa pamilya niyo, kasama na ang interes, sa loob ng 30 taon. Ang wika ko, ang aking boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi ko ito ibinibigay dahil mahal pa kita. Ibinibigay ko ito dahil ayaw kong may anumang ugnayan pa ang pamilya ko sa pamilya niyo. Simula ngayong araw, ang utang ng mga magulang natin ay bayad na. Wala na tayong kailangang pag-usapan pa." Binuksan ni Marco ang sobre at nakita ang tseke na naglalaman ng halagang higit pa sa sapat upang makapagsimula silang muli, makabili ng maliit na bahay at maipagamot ng maayos si Doña Remedios. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Clara, bakit mo pa ito ginagawa matapos ang lahat ng ginawa namin sa'yo?" "Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway," sagot ko habang dahan-dahang tumatalikod. "Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang maging malaya mula sa kanila. Ibinabalik ko sa inyo ang pera nyo, pero ang dangal ko, iyon ang hinding-hindi nyo na muling mahahawakan." Sa aking paglalakad palabas ng ospital, naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking mukha. Ang bawat hakbang ko ay tila mas magaan kaysa sa dati. Wala na ang bigat ng galit. Wala na ang tanikala ng nakaraan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang busina ng aking sasakyan. Doon sa loob ay nakadungaw si Tala. Kumakaway at masayang tinatawag ang aking pangalan. Pumasok ako sa sasakyan at niyakap siya ng mahigpit. "Mama, saan po tayo pupunta?" tanong niya. "Pupunta tayo sa kung saan tayo magsisimulang muli, anak." Ngiti ko sa kanya. Sa isang lugar na walang anino ng kahapon. Habang pinapanood ko ang ospital na lumiliit sa aming likuran, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking puso. Ito na ang huling kabanata ng aking pagtitiis at ang unang pahina ng aking tunay na kalayaan. Pero sa gitna ng aking kasiyahan, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa malayo. Mayroon pa kayang isang huling sorpresa ang tadhana bago tuluyang sumikat ang araw sa aking bagong buhay. 5 taon na ang lumipas mula ng huling beses kong naramdaman ang bigat ng kadena ng aking nakaraan. Ngayon, habang nakatayo ako sa dalampasigan ng aming resort sa Palawan, ang tanging nararamdaman ko ay ang marahang haplos ng hanging dagat at ang init ng araw
na tila isang mahigpit na yakap mula sa langit. Ang amoy ng alat at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa paligid ay nagpapaalala sa akin na ang bawat bagyo ay may katumbas na payapang umaga. Tumingin ako sa malayo kung saan ang asul na karagatan ay humahalik sa maputing buhangin. Nakita ko si Tala na ngayon ay isang dalagita na, masayang nakikipaglaro sa aming mga aso. Ang kaniyang tawa ay tila isang musikang bumubura sa lahat ng ingay ng pait na naranasan ko noon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang kaisa-isa kong kayamanan ay lumaking may dangal at tiwala sa sarili. Sa tabi niya ay nakaupo si Papa sa isang tumba-tumba, binabasa ang kanyang paboritong libro. Bahagyang kumulubot na ang kanyang balat at pumuti na ang kanyang buhok. Ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling matatag na tila isang dambuhalang puno na nagbibigay ng silong sa aming lahat. Nagtagpo ang aming mga paningin at isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa akin. Isang ngangiting na nagsasabing, sulit ang lahat ng aming pinagdaanan. Madalas kong maitanong sa aking sarili kung ano na ang nangyari sa mga taong sumira sa akin. Ang balita ko, si Marco ay nananatiling naninirahan sa isang maliit na bayan sa probinsya, nagtatrabaho ng tapat bilang isang kawani ng gobyerno. Hindi na siya muling nag-asawa at ang kanyang mga liham para kay Tala ay puno na ngayon ng paggalang at pagsisisi. Hinayaan ko silang magkaroon ng komunikasyon dahil sa huli, ang pagpapatawad ko sa kanya ay hindi para sa kanya, kundi para sa kalinisan ng aking sariling kaluluwa. Si Doña Remedios naman ay payapang yumao 2 taon na ang nakalilipas at sa huling sandali ng kanyang buhay, ang pangalan ko raw ang kanyang binanggit upang humingi ng tawad. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang yabag ng mga paa sa likuran ko. Isang pamilyar na bango ng sandalwood at kape ang humalo sa hangin. Si Gabriel, siya ang aking katuwang sa negosyo na sa loob ng 3 taon ay nanatiling tahimik at matatag na taga-suporta sa lahat ng aking mga pangarap. Malalim na naman ang iniisip mo, Clara. Mahina niyang wika. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kaniyang kamay sa aking balikat. Ramdam ko ang init ng kaniyang palad na tila nagbibigay ng katiyakan na hindi na ako muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Hindi ko kailangan ng isang lalaking magliligtas sa akin dahil nailigtas ko na ang aking sarili. Ang kailangan ko ay isang taong tatayo sa tabi ko habang pinapanood namin ang ganda ng mundong binuo ko mula sa sarili kong mga kamay. Hinarap ko siya at ngumiti. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang buhay kapag pinili mong huwag maging biktima ng iyong kahapon. Marahan niyang hinawakan ng aking kamay, ang kaniyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga kalyo na nananatili pa rin sa aking palad. Ang mga peklat ng aking pagsasakripisyo na ngayon ay itinuturing ko ng mga medalya ng aking tagumpay. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng aming mga titig, naramdaman ko ang isang uri ng pag-ibig na hindi mapangalipin, kundi mapagpalaya. Handa ka na bang pumasok? Inihanda na nila ang hapunan. Anyaya niya. Tumango ako at muling lumingon sa dagat. Ang mga alon ay patuloy sa kanilang paghampas, ngunit hindi na sila nakakatakot. Ang bawat patak ng tubig na lumalapit sa aking mga paa ay tila isang pagbabasbas. Natutunan ko na ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumuo ng isang buhay na punong-puno ng kabuluhan at pag-ibig matapos kang durugin ng tadhana. Sa dulo ng aking mahabang paglalakbay, napagtanto ko na ang katarungan ay may mukha ng kapayapaan. Ang 80,000 euro na nawala sa akin ay napalitan ng isang kayamanang hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Ang aking dangal, ang kaligayahan ng aking anak, at ang kalayaan ng aking puso. Habang naglalakad kami pabalik sa mansyon, bitbit ang mga alaala ng nakaraan na wala na ngayong pait. Isa lamang ang naging huling bulong ng aking isipan. Dito na nagtatapos ang pagtitiis at dito na magsisimula ang walang hanggang pag-asa.